Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng food security emergency dahil paraan ito para bumaba ang presyo ng bigas at maayos na gumana ang merkado nang hindi nabibigatan ng mga mamimili sa taas ng presyo ng mga bilihin. Narito ang report. Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang napipintong pagdedeklara ng food security emergency para anya matiyak ang abot kayang presyo ng bigas. Sa isang ambush interview, sinabi ng Pangulo na sa harap kasi ng pagsisikap ng pamahalaan para bumaba ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas, ay patuloy pa rin ang pagsirit ng presyo ng mga ito sa pamilihan. Kaya para mapababaan niya ito, ay idedeklara ang food security emergency. Giit ng Pangulo, paraan na rin ito para maayos na gumana ang merkado nang hindi naman umaray ang mga mamimili sa taas ng presyo ng mga bilihin. Sa susunod na linggo, posible anyang matanggap ng Agriculture Department ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council. Una nang sinabi ng DA na ang deklarasyong ito ay magbibigay daan sa National Food Authority na magbenta ng bigas sa mga lokal na pamahalaan at ibang ahensya ng gobyerno sa mas mababang presyo. Magpapalawak sa espasyo sa mga bodega ng NFA at makatutulong sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng palay para sa nalalapit na panahon ng anihan. The reason that we are doing this is ginawa na natin lahat upang ibaba ang presyo ng bigas. Ngunit the market is not being allowed to work properly. Hindi nasusundan ang demand and supply curve dahil hanggang ngayon, kahit ibaba mo lahat ng inputs, ang pagbenta pa rin, mataas pa rin. And so, we have to force that price down and we have to make sure that the market works properly, na walang friction cost na nangyayari dahil sa sari-sari, iba't ibang bagay. At tiniyak din ng punong ehekutibo na hindi maaapektuhan ang serbisyo ng pamahalaan sa harap ng malaking pagbabago sa pambansang budget. Bagaman inilarawan ng Pangulo na suboptimal ang naipasang 2025 national budget dahil sa pagbaba o pagkakatapyas ng pondo ng ilang ahensya ng gobyerno, sinabi niya na tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para matugunan ito at magawa ng paraan. Kabilang na riyan ang paghanap ng pondo mula sa savings para punan ng mga nawalang budget sa ilang ahensya ng gobyerno. Nitong mga nakaraang araw ay nagkaroon ng serye ng pulong ang Pangulo sa ilang ahensya ng gobyerno para matiyak na maitutuon ang kanilang budget sa mga programang pakikinabangan ng mga Pilipino. Well, perhaps the budget as was passed, you could describe it as suboptimal. But we are remedying that situation and we are returning the most, let me put it simply. Ang ginagawa natin ay yung mga masyadong nawala sa NEP, sa National Expenditure Program, na hindi na nabigyan ng pondo, ay hinahanapan namin ng mga savings para maibalik ang mga pondo yan, kagaya sa edukasyon, kagaya sa health, kagaya mga pabahay. Sa usapin naman ng comprehensive sexuality education, iginiit ng Pangulo na mahalagang maituro ito sa mga eskwelahan para matugunan ang lumulobong bilang ng teenage pregnancy. Sa pamamagitan kasi anya nito, mas maituturo sa kabataan na maging responsable at maitanim sa kanila ang posibleng resulta ng pagkakaroon ng anak sa murang edad. The teaching of this in our schools is very, very, very important. And to make young people especially knowledgeable about what are the options that are truly available to us and what the consequences are of having a child too soon. Muli namang iginiit ng Pangulo na hindi ito ang tamang panahon para isulong ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang pagsang-ayon ng Pangulo sa naging opinyon ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na posibleng magkaroon ng negatibong implikasyon ang naging tindig ng Iglesia ni Cristo sa isinagawa nitong Peace for Rally kamakailan. Tutol ang INC sa mga hakbang na patalsikin ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. But I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating... Total, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng quorum. And so, as a practical matter, the timing is very poor. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.